Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga earth sign ngayon o within 1 week mula ngayon? So, meron tayo ditong 9 of Swords. Tapos, 10 of Wands. Ano to? Parang ang tindi ng problema. Kasi ang dating may someone, lalaki siguro o pwedeng boss. Pero particular kung lalaki. Itong lalaking to ayaw ibigay yung sweldo ng iba sa inyo o OT. Parang nagkukos siya ng financial problem sa iba sa inyo. So, ganun ang dating. May ine-expect yung iba sa inyo. More like sweldo. O bayad. Ewan ko, parang pera. May ine-expect na pera yung iba sa inyo. So, sabihin natin bayad ng utang. Pero yung lalaki dito ayaw ibigay yung pera na kailangan ng iba sa inyo. So, sino to? Scorpio. At pwede ring Taurus. Yung lalaking to. Maganda sana to. Ito problema natin. Kasi pag bumaliktad to, burden to eh. Burden din to. So, inisip ko, anong problem dito sa nag-reverse na the world? More like mana to. Pamana, inheritance. O family in general. Pero more like kasal yung tatamaan ng reading na to. Kasal lang. O sabihin natin long term na yung relasyon. 5 years and above. So, inalam ko ano bang nangyari. Ito. May chaos tayo dito. Ano to eh, the tower. Pero dagdagan natin ng isa. Ayun. So, bakit may chaos? Kasi mag-aaway. Divorce nga to, oh. So, separation na to. Pwede rin dahil mag-aaway nga. Kasi tower ay sudden change. Hindi mo in-expect, di ba? Kaya nga chaos to. Destruction. Disaster. Loss. So, again, inalam ko anong cause ng separation. Mag-aaway daw. Basta may gulo dito. Expect na natin na, ayun nga, yung iba maghihiwalay o mag-aaway. Abuse nga rin to, violence. So, sino ang tatamaan ng reading na to? Ang partner, Capricorn, Scorpio na naman, oh. Ibay na natin. Puro negative naman to. Dito magpo-positive yan. Simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Kailangan daw magtapon ng anything o anyone
na toxic, sa madaling salita. Sa bahay o sa workplace. OMG. Ewan ko, parang ano to maglinis daw. So, tingnan natin. Anong ibang detalye dito? Betrayal. So, kung na-clarify natin ang card na to. At ang lumabas ay Ten of Swords. So, more like someone na masama sa inyo. Pwedeng ka-relasyon, ka-workmate, declutter, di tapon na. Tapon ng samahan. Kalimutan na. Kasi may betrayal, lalo na kung naging dishonest o pinahamak yung iba sa inyo. O masama ang bunganga. Kasi may bitching dito. Bitching, bad mouth, mouthing, bitter. Curses. So, yun nga, kung masama sa inyo in general na yung tao, wag na pansinin. Kalimutan na lang. Sa bagay, ano bang silbi nun? Diba? Wait. Don't rush into action right now. Bide your time for better result. Ano ito ang kailangan mong maghintay sa relasyon? So, sabihin natin single yung iba. Huwag daw mag-rush. Huwag maging impulsive. Hindi pa panahon para maging in a relationship yung iba sa inyo. Within 1 week lang naman. So, yung mga may nanliligaw dyan, huwag mo na sagutin within 1 week from now. Di pa advisable. Sabihin natin gusto bumalik with the ex to. Malamang ex nga. Ex-lover. Halimbawa, bumabalik. O sabihin natin karelasyon na nag-away kayo. Di naman literally hiwalay pa. Nag-away o ex na karelasyon. Hindi pa advisable na magkaayos within 1 week from now. Yun sabi dito. Ano tong make a decision? Make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Ito, the Star. Kailangan mo daw magdesisyon. Pero kailangan mo gamitin ng intuition. Sa anything na parang wini-wish ng iba sa inyo. Kasi baka magkatotoo. Pero kung naguguluhan sa gustong mangyari, kailangan makinig sa intuition. Healing kasi to. Ano to? So, inalam ko ano ba tong the Star na to. Saang subject siya papasok. So, anything na may kinalaman sa work, money, pero pwede rin kasing ano to, relationship. Kasi may loyalty tayo dito. Sa bagay, sabi rin naman dito, wag muna, di ba? Ito, sa atong lover. So, sabihin natin, yun nga, may nakikipagbalikan. O nakikipag-ayos na dating karelasyon o current na karelasyon.
bago daw magdesisyon na pabalikin sa buhay, gamitan ng intuition. Doon may base ang decision sa intuition. Kasi yun nga ang wish ng iba. Magkaayos. O pwede rin may kinalaman to sa career. O anything na may kinalaman din sa pera. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.